binoto ka ng sambayan ng Pilipino, ng distrito mo, so that the people in your district will have proper representation in Congress. Ngayon sasabihin, zero budget ang distrito? Anong ibig nilang sabihin? Are they now promoting or suggesting that we go for no taxes without representation? Kung hindi mo lang din bibigay yung pondong para sa distrito ng bawat congressman, dapat wag mo magbayad ng buwis yung mamamayang Pilipino. Because there can be no taxes without representation. Hindi pa pwede. Pwede bang siruhin mo? Hindi naman pera ni Martin Romualdez yung pera ng Kongreso. Bakit mo sisiruhin yung distrito? Dahil lang ayaw sumang-ayon sa iyong kapritsyo o luho. Hindi pa pwede. Kaya dapat yung mga mamamayang Pilipino, tratuhin natin itong midterm election. Again, we have to understand and we have to make our people understand what is at stake for our country this midterm election. And apart from that, we should take this midterm election as a renewal of the service contract or contract of employment of all senators and congressmen. Kung ikay pumirma dyan sa verified impeachment complaint na unlawful and constitutional, tanungin dapat ng mga tao sa distrito yung kanilang kinatawan. Nagkaroon ba tayo ng public hearing? Nagkaroon ba tayo ng public consultation? Kinonsulta mo ba yung mga nasasakupan kung dapat kang pumirma o hindi? Dahil napakahalagang dokumento yung pinirmahan mo. Impeachment yan ng Vice President na nakagkaroon ng higit na maraming boto kesa sa Pangulo. Hindi birong dokumento ito. This is not an ordinary piece of proposed legislation. Yung proposed legislation nga, nagkakaroon ng public hearing. Ito pa kayang impeachment complaint na magtatanggal ka ng pangalawang pinakamataas na halal na opisyal ng bansa dahil lamang sa maruming politika. Dapat humingi tayo ng transparency and accountability. Deserve them because they do not represent you in Congress. Natatakot silang walang pondo ang distrito. Hindi pwedeng walang pondo ang distrito. Lahat ng pera ng gobyerno ay nagbumula sa buwis. Sa buwis ng mga nakatira sa distrito. Hindi pwedeng magbibigay lang tayo ng buwis pero wala tayong tinig sa Kongreso. Hindi tayo pwedeng takutin. At pagka ganyan na sistema, essentially, it is the government who is promoting a call na huwag tayong magbayad ng buwis. Total, wala naman tayong representation pala sa Senado. Wala tayong representation sa Kongreso. So ito yung mga dapat nating pinag-uusapan, yung kawalan ng transparency and accountability sa ating gobyerno ngayon. And finally, before I open the floor for the question and answer, ang isa pang lack of transparency coming here, I've been reading the many messages that were forwarded to me. Isa rin pinag-uusapan, bukas ay magsisimula ang hearing doon sa Senado regarding yung batang kinidnap. I think bukas magsisimula yan yung committee ni ang aking kasama sa Team Suka, si Senador Bato de la Rosa, yung kanyang committee, dahil talagang punong-puno ng loopholes or inconsistency yung story ang linabas ng gobyerno hinggil doon sa batang kinidnap. Kaawa-awa, kalunos-lunos yung sinapit ng bata. Sinalbay, pinutulan ng daliri to serve as a proof of life. Bago apparently, ang daming versyong lumalabas na kapagbayad ng piyansa ng ransom, kaya ito ay binitawan. Subalit ibang bersyon naman ang nilalabas ng gobyerno kasi ito raw ay sadyang pinakawalan o binitawan ng kanyang captors, 22 of them, yan marami, sapagkat ito raw ay isang produkto ng successful hot pursuit operation. Binitawan yung bata dahil masusukol na sila. Hanggang ngayon, ni isa sa mga sinasabing 22 suspects walang nahuhuli. Ano ito? Malaking cover-up? The Filipinos have the right to know. At bukod dyan, nagiging mainit na issue rin, I also do my direct public discourse every time that I have an opening in my schedule. Tatalakayin ko rin, subalit taling ito na kayo,
sinapit ng isang abogado na kandidato bilang Vice Governor, I think, nung linahad niya yung vulnerability ng gagamiting automated counting machine o yung ating automated election system na yung darating na halalan. Ano sinapit ng abogado, accountant, at kandidato bilang Vice Gobernador? Siya ay hinabla ng Commission on Election. Bakit mo ihabla yung tao? Naglalahad lang naman siya ng kanyang concern regarding the vulnerability of the automated election system na gagamitin ngayong 2025. Marsalo na ba? Bawal bang maghatid ng tinig? Bakit mo i-demanda? They have weaponized the libel and cyber libel law. Pagka ikay nagsalita at hindi maganda o sang-ayon sa pandinig ng mga nasa gobyerno, i-demanda ka ng libelo. Kailan pa na-amendahan ang ating saligang batas? Ang huling konsulta ko sa saligang batas ay kagabi nung aking binasa yung Article 3, Section 4. Malinaw pa rin naman na nandoon yan at hindi pa na-amendahan, hindi pa nare-repeal. That no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. So bakit mo i-demanda yung isang taong nagpahayag lang ng kanyang concern? May karapatan siya. Pilipino yun, taxpayer yun eh. Abogado yun, accountant yun. And in his vlog or whatever you call it, yung video na kanyang pinost, ay sinabi niya, linay down niya yung kanyang expertise. Na siya ay isang accountant at meron talagang expertise, may tuturing siyang expert pagdating sa IT o technology. So ito yung mga nangyayari sa ating bansa na sana kayong mga membro ng Fourth Estate, whether you belong to the traditional media or the new media, yung mga kasamahan natin sa digital platform, sa social media, sana ito ang inyong pinag-uusapan and maging ambag natin lahat towards nation building. We only have one country. Alam kong mahirap pagkatiwalaan ang mga naglilingkod sa bayan ngayon. Subalit, let's not give up on the Filipino people. Huwag tayong bumigay at sumuko para sa ating bansa. Pagtulong-tulungan natin. Sana maging aktibong partner kayo na gabayan ang ating mga mamamayan sa pagpili ng tamang leader na kanilang gagawin pagdating ng May 12, 2025 election because again, we do not have transparency, we do not have accountability. And these are the important matters that we should be talking about as we approach the midterm election that shall serve as a referendum whether we are in approval of the first 3 years of this very corrupt government administration of Bongbong Marcos. Higit bang mababa ang presyo ng pangunahing bilihin ngayon kaysa 3 years ago? Higit bang mababa ang antas ng kriminalidad ngayong administrasyon ni Bongbong Marcos kaysa ng panahon ni Pangulong Duterte? Higit bang mas kakaunti o laganap ang droga ngayon kaysa ng panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Higit bang natutugunan ang issue ng inflation ngayon kesa ng panahon ni Pangulong Duterte? Higit bang mura ang presyo ng bigas ngayon kesa ng panahon ni Pangulong Duterte? Ito yung mga mahalagang issues at hindi tayo dapat nagpapabudol at sumasabay doon sa paggagaslight ng administrasyon na napakaraming peking balita ang kanilang nilalabas. And yes, we should fight fake news, we should fight false information, we should fight the false propaganda, the false propaganda that the PCO or the government media arm is feeding the people every day. So ito yung aking mga layunin bilang kandidato, aplikante, pagkasenador ngayong 2025 election. Maraming salamat sa pagkakamakas. Maraming salamat po, Senator Marley Rodriguez. So ako po magiging traffic enforcer ninyo sa pagtatanong. So counterclockwise tayo. Unahin natin yung mga kababaihan. Ladies first. Tapos pupunta tayo doon. And then sa may show media floor, and then dito sa mga ginoo dito sa website. O mauna natin, according to age muna. According to age, pinaka-senior sa atin.
Si Tatang Bo Santiago, RW 95.1 FM. Senator Vic, may lahingo ba kayong Kapampangan, Rodriguez? Ang Kapampangan ko po is mother side, ang mga Dizon at Dairy. Oh, My biggest misgiving really is growing up, ang nanay ko, lahat ng kanyang empleyado, lahat ng aming kasambahay, Kapampangan. And dito Kapampangan sa bahay namin. Ang sabi niya, 12 kami. Ni isa sa amin hindi nakinig sa kanya. Matuto kayo, magsalita kayo. And pagkausap niyo yung mga tiyuhin ko, which she will, when she was still alive, she will describe us mga bolang something sa amin. Yeah, hindi kasi kami natuto. Yun. But my roots are still very much around. We just had our reunion last year dito sa San Fernando. Yung ang dami na namin Dairy, Santos, andyan na. Even I think si Juday, pamangkin ko ang pizza ko inalay niya. Yung question ko pa po is, nabanggit nyo yung talino ng mga Pilipino ngayon. Bakit po meron tayong convicted na nakaupo, na nakapwesto ngayon sa Kongreso at Senado? Tama po. Tama yun. That is why I have been a staunch advocate. Anywhere I go, I try to remind the people to understand what is at stake for our country this midterm election. Ang bansa natin ay nakaharap sa maling direksyon. At pag nakaharap ang isang bansa sa maling direksyon, hindi mo pwedeng asahan na lumanding tayong makarating sa tamang direksyon. Kaya ngayong midterm, may pagkakataon tayo, kayo, na matatalino at kayang maggabay sa medyo madaling ma-influensya on the basis of popularity or a little of akap and ayig here and there, kakaya ninyong ma-influensya higit, nagabayan natin. I am speaking from the heart. And even me, if you, meaning members of the media, kung sa tingin ninyo, hindi ako nararapat pagkatiwalaan ng isang upuan bilang senador, then do not even sway your friends or anyone who is in your sphere of influence to even look at my way, consider me, vote for me. No. No. Let's do something for the country. Bansa naman. Dahil pag hindi natin nakuha at gamitin ang tama itong pagkakataon ito, at hindi natin na itama ang direksyon ng bansa natin, we are being led to perdition. If we are not yet there, for all we know, we are already in perdition. Sige lang po.